Kasi pang OF na. You daw yun. Yung mga palamunin sa bahay, ganon. So, patingin nga ng ebidensya. What if yun talagang kaka-resign lang, unemployed? Yun ang red flag. Para at least wala kayong regrets. And kung kinakabahan talaga sila, wag mo na silang magkakape. Ayun. Sabi ko, hingang malalim, lagay 5 piso sa sapatos. Ayan guys, pakitag po ang Sibak and Gcash. Go time, pwede din. Go. Pag Actually, medyo relate ako dyan kasi nung nag-South Korea ako, nakamaong ako. Hi guys! Welcome to the second episode of the Layover Lounge Podcast with me, Joyce. Mami-san. Bea. And DG. Dito sa Layover Lounge, welcome to Mambay Kahit Sino. Tara, kwentuhan tayo. Ayun guys, so successful yung episode 1 natin. Kaya eto, may episode 2 na tayo. Yes. Congrats. So, Kinakaya pa. Congrats. So ano ba yung pag-uusapan natin for today's episode? Ang daming nagre-request or nagtatanong about immigration, airport survival, mga guides, no, about airport. Ang dami mga first-time traveler, tsaka either local or international. So for sure, makakatulong to sa kanila kapag pinanood nila. Tama. Yes, agree. Ayun, ano ba yung mga nire-ready natin before tayo pumunta sa airport? Kayo guys, ano yung mga nire-ready nyo? Sagot ba ako, teacher? Siyempre, unang-una dyan yung passport. Hindi tayo makakalipad kung walang passport. Teacher. Teacher, hindi, kapag nagka-travel ako, may checklist, di ba? So, yung number 1, passport. Tapos, nakalimutan na agad. Yung mga documents na kailangan may mga digital copy tayo, like yung return flight, 'di ba, yung mga hotel, confirm hotel, tsaka mga pre-book activities. Yan. Dapat meron tayong mga copies noon. Ano pa? Ano pang mga dinadala nyo kapag IDs. Oo, IDs. Dapat may IDs. ID dito sa atin. Ano yung feeling nyo na dapat meron tayong dala? Na baka hanapin talaga? COE and leave of absence. Sa mga employed, no? Employees lalo. Travel authority, yan, for government, employees. Pero question, lahat ng government employees, kahit saan ka ba sa government, may kailangan ng, yung authority to travel? Yes, kapag regular ka. Pero kapag contractual ka, hindi na siya kailangan. Yung leave of absence na lang. Okay. So, yung pala, dapat sa mga, sa mga business, businessman, businesswoman na nagfa-fly, ano yung mga kailangan yung dalhin? Ayan, sino ba ang ating businesswoman here? Ayan, si Madam. Wala daw. Ayun, so for sa mga usually kasi sa mga nagbe-business, kahit wala nang ako personally, hindi ako nagdadala ng mga documents kasi dapat nasa nasa tindahan. So, ang dinadala ko lang po is mga soft copy or pipicturan ko lang like DTI, barangay, mayor's permit, BIR, ganun lang. Pero once na naging frequent traveler ka na, ako, hindi na ako nagdadala. Kasi hindi na siya tinatanong eh. Kasi na-build up ko na yung travel history ko. Kayo ba? Kayo? Madami pa ba tinatanong sa inyo? Ako, unti lang eh. Parang ang usual lang tanong sa akin, kailan yung balik, saan nagwo-work. Ayun lang. Yun din sa akin eh. Siguro Pero meron pag ako may work, madali na lang. Or
parang work, pag may work, yung na lang agad, yung about sa COE or ID. Ayun lang. Yun lang hinihingi. True. Pero may instance na hindi siguro sobrang naswertehan ko lang dahil parang magki-change IO na ng officer dun sa cubicle na yun. Wala na siyang tinanong. Parang pagka ganun na agad tapos okay na. Wala nang tanong. Dahil nga magki-change IO na. Pero, syempre, hindi naman laging ganun. Na taon lang. 'Di ba? Pero at least dapat ready sila sa mga ganyan. Nag-aano ba kayo, guys? Nagagawa kayo ng yung plot ng itinerary? Na Actually, if ever, yun. Hindi na ba? Ako nagagawa meron pa ako pero sa Excel sheet, pero hindi ko siya okay, pinaprepare for naman, IO. Wala pa naghanap sa akin so far. Oo. So far ako din wala pa naghahanap. Pero nagre-ready ako kasi mamaya tanongin, ba't kayo 10 days doon? Ba't kayo 8 days doon? Tagal mo. Bakit mo ba? Sobrang bakit gusto ko lang gumastos? Ako kasi first time namin nung nag-Taiwan. So, ako lahat printed lang. Over-prepared. Oo. Itinerary, booking, mga kahit copy ng ID, nag-print. Ay, pati mo bank account nila, nakita ko na. Kasi dito sila nagpa-print. Pinaprint ko na ba yan? Totoo. Pinrint niya lahat. Sobrang kasi first time. So, Sobrang dapat prepared. Pero, susunod pwede na sigurong na lang. Yung na lang. Digital Copy sa cellphone. Iba kasi yung handa eh. Iba yung, like yung isa nating listener na shout out kay Dayan, sumakses na siya sa immigration. So, ang ginawa niya, na second IO siya. Na second IO siya? Yes. Yung mga in-advise natin, sinundan niya. So yun, sumakses na siya sa second immigration. Nakalagpas na siya. And first time niya mag-Hong Kong, mag-isa. Anong background niya, Mi? Na-curious na. Or, bakit siya daw na second? Etong dinidiscuss natin, yun yung mga tinanong sa kanya. So, guys, kung wag muna kayong umalis. Pag-uusapan pa natin yung mga yung mga tinanong kay Dayan. Pero ba't daw siya na second IO? Anong parang trigger? Kasi eto kasi yung mga nare-raise na red flag sa mga IO is kung solo female traveler ka, unemployed ka. Yes, mga ganon. Yes. First time niya rin, 'di ba? Yes, at first time. Yes. First time, oo. Pero ang case niya kasi working siya, 'di ba? Tanda ko working siya eh. So, yung mga na-advise namin sa kanya na dapat may copy ka, for sure nakatulong sa kanya yon nung na second interview siya sa IO, 'di ba? So, ano pa ba? Ayun pala, e-travel, no? Huwag kalimutan ng mga tao. Ang e-travel. Yung sa Oo, may bagong update. About travel tax ata yun. Yung sa travel tax. Oo. Kayo ba guys, nag-ano ba kayo? Nag-online payment na or over the counter? Ano bang usual na ginagawa nyo? Kapag ako online na para wala nang pila. Magkano yung bayad dun? 50 per ano? Oo, 50 per tao. Ako pag pag online. Feeling namin malilate. Mag-online na kami. Pero pag kunyari yung flight is early morning, ganyan, yung mga tipong hindi matao sa airport, inaano na namin na sa airport na magbayad. Kasi sayang din yung 50 pesos pang tubig. Mahal kasi ng pagkain, 'di ba, sa airport. And water. Ayun, pantubig na din siya. Sa lang dyan, sa Terminal 3 kasi mahaba ang pila madalas kapag halimbawang maraming flight na sabay-sabay. Pero hindi pa ako nakapag-Clark. Di ba, Mami Joy, sa Clark kayo lagi?
Yes, oo. Sa Clark naman, kung anong hinahaba ng pila nyo, siya namang ang walang pila sa Clark. So ako, Kung malapit lang yes, kami dyan eh, no? Oo nga, oo punta nga tayong eh. Oo nga Clark. eh. Oo, malamig ang aircon sa Clark. Uy, sana all. So kami, dahil family kami, ako kasi, kaya hindi rin ako nag-online, kasi iba ang bayad ng bata. Sa online yata, I'm not sure correct me guys if I'm wrong sa comment section. Sa bata, walang discount kapag sa online ka bumili. So ang ginagawa namin, pumipila kami talaga kasi ang bayad sa bata is 810 lang. So isipin mo yun, 1,620 ang babayaran mo kung sa online. Mas Pati nakatipid ka ata sa talaga. yung senior, walang discount pag online. Senior, PWD. Oo ata. Parang Talaga, ata. pinambabayad ko yung wait lang, pinambabayad ko yung mama ko ng 1,620. Hindi siya binibigyan ng discount. Ay, Meron? Baka kailangan i-verify mag-present ko ng nga. ID? O sige, sa mga Pwede ba nakakaalam na mag-ano? viewers, Yes, sabihin, Comment. sabihan nyo Kuya, kami. thank you Thank you dun Thank you, Bea, dun. At least na-raise Baka kasi ko may yung awareness discount ko na pag kailangan pala. ano eh. Oo. Pag Google Sayang na. din yun ha. Parang kalahati na rin, Mm-mm. 'di ba? Or kahit konting bawas, at least nakatulong na yung konting yun. So, ang gagawin namin sa Hong Kong is, di mo nababayaran yung sa kids saka sa senior. Yeah, di ba may natutunan tayo today? Oo, pwede yun, no? Yun. Doon na Pwede lang. yun. Adults So, na after lang. na natin after natin nakabayad ng travel tax, so pipila na tayo sa check-in counter. Ano yung mga maa-advise yung pwedeng dalhin and hindi pwedeng dalhin sa hand carry bags? Power For banks check-in na luggage. greater than 20,000 watts. 20,000 Oo, new ba? implemented yun, 'di ba? Kasi nagkaroon ng something sa power Mga bank. sunog-sunog. Yeah. And add ko na rin guys, kung bibili kayo ng power bank ngayon, i-check nyo na yung may CCC. Kasi hindi natin alam, in the future, baka maging strict na din yung mga ibang airlines na may CCC na lang yung tatanggapin nila. Kasi yung China China ba yun? nauna na dun nauna na sila na super strict talaga nila sa power banks. Yung Ano anchor yun, ko parang walang CCC. kukunin na nila yun or iiwan lang, then Yes. balikan na lang. Ano Sa na, kanila na. hindi, Ay, kukunin na nila. confiscated. Yes, Aray ko. confiscated Ang na sad. guys. Paano kung mahal yung bili mo nun, no? Tapos, Hmm. oo nga, Yung no? anchor So, ko kailangan naman talaga to. i-check. Wala siyang Ako CCC. din, Ayan, yung walang- anchor ko walang CCC. Yes, oo. Ay, kailangan pala may i-double ganun check. pala. Pero Ayan ha, sa mga nanonood. Sa mga nanonood na pupunta ng China, i-check yung power bank, kailangan may CCC. Kung hindi, confiscated kahit gaano pa yung kamahal o kamura. Yes. 'Di ba? Sayang naman. And yung mga bibili Mahal din din, ang yun mga power yung bibili din. Oo, yung mga bibili din. Mm-mm. Kasi Essential pa para naman hindi yan. natin alam, malay natin sa future, gumaya yung mga ibang airlines na re-require na din na may CCC. Yun. Ano ba True. yung CCC? Para lang, Yes. Ano nga ayan. ba? Yes, Google. Teacher. Google. Natin. Google ko eh. Hindi, pero next time na yun. CCC. Naging ano na yung lesson. Sige, hindi, ilagay natin sa comment or dun sa description kung ano yung CCC. Lagay na lang doon. Ayan, nakita So, ko na. dapat, Oh, 'di ba ang bilis? CCC sa power bank means China Compulsory Certification. Ano siya? Mandatory okay. safety and quality sealed required for products sold and used in China. So Oh. specific lang siya for China if pupunta ng Oo, kaya siguro na ano sila. Nakalagay dito, no CCC label, no boarding. So, para hindi masayang ang ticket at di masayang ang power bank, i-double check niyo yan. Lalo na, pupunta kayo sa China. Ang dami pa naman pupuntahan so far, doon. pag China, that may CCC.
Pero yung sa Mm-mm. the rest, yung limit lang nung wattage ng power bank pa. Yes. Mm-mm. Huwag na kayo magdala ng malaking power banks. And then, for check-in, ano ba kayo? Usually ba sa airport na kayo nag-check ng weight or sa bahay pa lang? Kami sa bahay pa lang. Merong ni-recommend si Bea yung weighing Yung scale portable. na portable. May Maganda ganun yun. ako Pala, eh. magandang dalhin yun. Kapag may kids, naranasan namin kasi may dala kaming baby nung kami. Ano lang naman, local travel. May, di ba bawal lang water more than 100 ml? Pinayagan kami ng airport na ipasok yung mga nasa bottle na more than 100 ml. Siguro dahil may kasama kayong baby. So, hindi ko pa re-research kung ilang taon pa ang allowed. Or, Para Actually, ma-exempt sa parang hanggang basta nagme-milk, Mami San. Basta nagme-milk siya, allowed yung tubig. Yun, add ko lang din sa mga family na aalis, libre po ang pag-check-in ng stroller. Ang dami kasing nagtatanong kung may bayad ba, kasama ba yun sa 20 kg? Hindi po, libre po siya. So, isa yun sa Kahit mga ilan? perks, guys. kahit Kahit ilan, ilan, yes. Yes, kahit Ilalagay ilang lang yun sa stroller. harap ng plane, di ba? Tama ba? Or sa check-in sa ilalim ng plane din siya? Ano kasi guys, may dalawang klase ng stroller. Yung mahal, yung nilalagay sa overhead. And kasing yung mga nilalagay sa overhead, design talaga yun for traveling. I think nasa around 25,000 pesos yung mga yun. Tapos yung mga yung mga ordinary lang, yun yung mga sinasama sa check-in. For PWD, yung mga wheelchair, dapat ba may sarili silang dalang wheelchair? Or, ano ba? Malamang dapat din. Pero paano yung Pag nun? wheelchair, Wala ding bayad yun, same sa stroller. siguro. hindi ko sure Pero parang dinedeclare, di ba pag nagbubook ka sa mga airlines, nakalagay doon may PWD, tapos kung may ID number ba yun, something ganun. Tapos, parang upon request kung, kunyari, senior, tapos kailangan mong wheelchair. Parang ganun upon request. Pero sa PWD, alam ko may parang category doon sa pag nagbubook ka online. Yun. Ayun. Actually, yun lang naman. Ang kadalasan na tanong kasi dyan, mga yung weight, di ba, yung mga, kung kasama ba yung 7 kilos sa 20, or, depende kasi may share ko lang ha, may na-experience ako, one of the airlines na experience ko sa Singapore, sa Scoot. So, ang normal, ang tawag ito, hand carry weight is 7 kilos, diba? Pero sa kanila kasi 10. So, chinek ko yun sa nila, sa website kung totoo, kung tama ba, ganyan. So, 10 nga sila. Compared doon sa standard talaga ng mga airline. Wow, ang naman nila, galante sa Diba? Generous sa Tas, Diba? ako pala, may share lang ako. Diba check-in, tas 7 kilos. Ewan ko kung bawal to or hindi. Kasi ako, ang dami kong gadgets like yung camera, yung DJI, Oo nga, kung dami. So, ang bigat niya, I mean, inaabot siya ng 2 to 3 kilos ba? So, parang nagkukulang na yung 7 kilos sa akin. Ang ginagawa ko, kunyari yung camera, kukwintas ko na lang siya. Para hindi na siya kasama sa timbang. Yun, nakakwintas, tas yung power bank, nakabulsa. Though, parang yung power bank ata, advice talaga na nasa iyo, hindi sa bag. Ayun, wala lang. Parang baka pwede siyang tip. Pwede maisuot na. Ginagawa ko yun. Mabigat. Wallet. Hindi ko pa lahat. natry yung patong-patong t-shirt. Parang na yun. Ay, oo. May mga ganun, di ba, na hack? Oo,
Pero yung mga masusuot Kapag or yung mga makakwintas, winter, nasuot no? mo na. May mga nire-remind naman yung check-in counter na mga agent or kung ano yung mga nasa hand carry na dapat nasa check-in, tapos kung ano yung mga nasa check-in na bawal, di ba yung mga explosive device, mga ganyan, Mm-mm. So, ayun, at least alam nila. Pero doon nga sa mga hand carry, always double check yung information or yung details sa airline, specific airline na sasakyan nyo. Ito pa, yung lagi itong tinatanong din, kung maselan ba ang airline when it comes to yung 7 kilos nga. Kasi di ba nga, vegetarian traveler tayo. Kayo ba? Kasi nung Based on January, Sige, yes, nung based January on kasi, hindi experience. winay yung mga luggages namin. So, nung January, going to Shanghai, hindi winay yung luggages, yung namin, yung hand carry namin. So, kayo ba? Paano yung diskarte nyo Cebu dun? pa yun eh. Oh, yes, Cebu Pacific, oo. Oo. Oo Hindi na nga. way. Cebu Pac. Feeling ko ganun sa Cebu Pac pag palabas ng country or mga paalis. Hindi na anyway. Parang dire-diretso na. Pero Most yung of the pauwi time, naman kami, yung pauwi naman kami Taiwan, doon mahigpit. Oo, Kinilo mahigpit sa talaga yung Taiwan. 7 kilos. Same So, experience kailangan nyo din. talaga Oo. Pero mas okay na sumunod tayo sa 7 kilos talaga. Ayun. Yes. Sunod na lang Pero tayo, sa 7 guys. kilos, actually guys, sa 7 kilos, bukod sa hand carry na declared, pati yung personal bag, di ba, kasama doon? Oo. Yes, oo. Yeah. So, Personal yung bag weight yung ng mahirap dalawang eh. yun. Oo, yung weight Up to 2 combined, lang 7 Up kilos. to 2 lang yung pwedeng bitbitin. Yung hand carry, Yes. tapos isang small bag, ganun. Yes, tama. Yan. So, tapos na tayo sa check-in counter. Ngayon, sa na tayo? Immigration. Yan. The Pila most na tayo sa awaited. immigration. Yay! Nakalagpas ng check-in. nakalagpas na. Ayan. Kumusta yung immigration sa NAIA? Mahaba ba yung pila? Ano ba? Smooth Ay, ito ba? pala, Kayo, recently guys? parang bumilis naman na yung sa NAIA 3. Kahit na hindi madaling araw or medyo bumilis na yung processing naman. ngayon. Oo. Buti Ano kayo naman. nagbago? Yung aircon, hindi pa ganun kaayos. As of Ay, oo, punta na-experience namin yun. Medyo Alam mainit yung yung aircon? Ano hours. sabi sa inyo, maintenance during nung walang aircon? Hindi ko na Ang hirap nun. Pero Ay, may hindi niya parts tinanong. lang na hindi malamig. Or parang wala talagang Kasi aircon. nung- Siguro kasi kino-construct din eh. Yung Mm, parts, di sa ba? bagay. Ang hirap nun, Pero Oo, okay ang naman. init. Grabe. Sa boarding naman, Ayun. ma-aircon. Ayun. Ang lamig na. So, natatandaan nyo yung first experience nyo sa, immigration? Oo. Medyo memorable na siya. Hindi masyado. Ilang taon ka, Hindi masyado. DG? Naku, bata pa ako. Na-experience ko nga yung, yung as a family, yung dala-dala lang ni Papa yung mga Buhat ka ng passport papa namin. mo, Tapos, hindi naman. Nagalakad na ako noon. So, parang, ayun, siya yung nagbigay ng mga passport sa immigration. Tapos, parang in-interview kami as a family talaga. Hindi naman interview. Parang kinonfirm lang, ganon, immigration. Tapos, medyo madali pag family eh. Pero ano ba yung common questions sa inyo? Sa atin pala, nung hindi naman solo, pero yung may, na tayo, kanya-kanyang cubicle. Kasi kami kanya-kanyang cubicle na eh. Kapag couple, 'di ba? Hindi na minsan iisa. Kapag ba couple, pwedeng sabay? Yung iba, Kasi parang nakikita ko separate pa nagsasabay. kami. Kung mag-asawa pala, I mean. Pag mag-asawa. Pwede. Pero kami ng asawa ko, gusto namin laging separate eh. Kahit ngayon sa e-travel, di ba pwedeng add family member? Tinatanong niya kung add na ba kita? Sabi ko, hindi. I mean, independent.
Strong independent Strong, woman. independent woman. Fill up ako ng sarili ko. Pero minsan pala, tinatanong din yun ng immigration. Like, sinong kasama mo? Ito naman, ayun yung asawa ko. Saan ka nagwo-work? Kailan balik? Tapos, sinong kasama? Mm-mm. Wala Yung pang kailan ibang balik. bago. Return flight, kailangan kasi may return flight ka eh. Yun ang kailangan i-confirm nila. Alam niyo ba, nakalimutan ko na kung saan ko nakuha yun, information. Pero may na-offload dahil wala siyang return flight pa province nila. Pero may return flight siya pabalik ng Pinas. So parang weird. Pero dahil siguro nung time na yun, mahigpit pa ang immigration. Parang taga Cebu siya eh. Tapos may pabalik lang siya ng Manila from one country tas dito. Pero wala siyang pabalik ng Cebu. So, yun, medyo weird. Pero siguro gusto lang nilang umuwi ka sa inyo. Gusto nila siguro Uwi ka sa inyo. siya ng probinsya. Kasi ang tingin ko doon, yun yung home address niya eh. Yun yung home address niya pero hindi siya uuwi. So parang magre-raise din yun ng question. 'Di ba? True. Like yung isa kong follower, eto, ang nangyari is, ang shinare niya to parang 2 days ago sa akin. Hindi daw sila sumakses sa immigration kasi dun sa second IO, pinakita niya yung pera niya sa bangko, may malaking deposit na 100,000 pesos. So, nag-raise yun ng question kasi magsi-Singapore sila ng 5 days pero kaka-deposit lang yan ng 100K. 'Di ba? Magre-raise talaga yun, guys. Kasi 'di ba, kung ipon mo talaga yun, bakit hindi mo inuunti-unti? Bakit isang bagsakan? Tapos yung account na Ayun. galingan, hindi rin sa kanya yon, parang sa ibang tao. Hindi niya other account. Hindi na parang siya nagsabi cash ng info. Oo, pero Pero probably, mayroon sa iba. baka cash yan. Cash deposit yan. Kasi di ba And kapag sa oo, bangko, hindi, parang unti-unti mo talaga siyang pinapasa kasi may limit lang kapag nagpa-bank transfer. So, possible lang pero hindi galing sa kanila. Baka, deposit sa through bank. Yes, and baka hiniram lang nila yun sa iba. Yun. Mm-mm. Alam mo sis, ang katakataka kasi doon, ilang days yung declared nila? Parang 4 days ba? 5 days? 5 days. Tapos may sinabi nila budget nila yon, 'di ba? Parang ganun, oo. Parang ganun ang nasabi. So, red flag yun. Red flag pala yung biglang transfer ng 100K. Yes, oo. Oo. Kasi guys, kung magsi-Singapore kayo, gagastusin nyo ba 100K? Hindi naman, 'di ba? Ako nga nung nag-Singapore ako, nasa around 15,000 pesos lang yung dala ko. So, magre-raise talaga yun ng questions. True. Ayun, So, ano pa? ano pa ba yung mga tingin nyo na red flags sa mga IO para lang may idea yung mga listeners natin para iwasan nila? Like Ito yun, nabasa yung ko lang. Doon sa bulk pagiging amount. judger to. Yung kunyari yung damit mo is not appropriate dun sa pupuntahan mo. So, kunyari sa Japan yung pupuntahan mo, tas winter doon. Pero, hindi ka prepared for winter. Yung Ang suot mo. summer. Pang summer. So, baka sa ka lang pupunta. Sa Hong Kong ka lang pala. Ganon. Hindi ko pala, yung mga weather, ako. So, pwede yung red flag kasi tatanungin ka saan ka punta. Bakit, lang yung dala mo? Ganon. Ayun. Nabasa ko Kaya, lang din sa mga. pero agree ako doon. Kasi kung magte-travel ka, tapos high heels ka, di ba what if may mangyari sa eroplano, tapos nakatakong ka? Yung mga ganun ba? Yung manamit ka ng komportable ka, kasi magre-relax ka doon eh. Sa pupuntahan mo. Totoo. So, yun lang. Yung mga iba nga, di ba? May mga, nagtitrending sa TikTok, yung mga nakapantulog lang. Uy, gawin nyo yun sa gawin nyo Oo yun sa nga, Korea. Baka naman di ka pa. Winter ang alis namin, tapos siguro naninigas na yung pajama namin Pajama. sa
Ba't naka-pajama lang kayo? Para po sa Ano TikTok. pa? Overnight. Oo nga, no? Meron po kaming transition na gagawin. Huwag kayo mangialam. Tapos ito, parang, ewan ko, joke lang ata to ng ano. Yung kunyari, tourist ka daw, tapos huwag ka daw magsuot ng maong jacket. Kasi pang Bakit OFW naman? daw yun. Ay, Tsaka daw, yung lakas mga documents. Martin. Uy, sorry. Ewan ko kung offensive yun. Pero nabasa ko lang siya. Ko daw, Taga basta Saudi, ganon. Oo, yung mga pang Saudi OOT. Tsaka wag ka daw yung, di ba nga, turista ka, tapos wag ka yung parang may nakaipit na envelope or plastic folder. Yung nakaganon. Akala mo may Oo, apply kailangan ka mag-apply na. ng trabaho. Oo, pag turista ka, parang as in, yung gagala ka lang. Tapos tago mo Uy, muna yung disclaimer. Nabasa lang po Hindi namin nabasa lang opinion. po yun Mamaya hindi wala totoo na yun. magsuot ng Baka may maong- nagmamaong talaga dito na jacket Oo nga. sa mga nanonood. Ewan Ano ko pa ba? doon, Ano pa ba yung mga... Ano pa ba? I'm unemployed. Yun, Ay, oo. Diba? oo. Ito pala yung isa Unemployed. gusto itanong sa mga yung mga content creators din. Di ba, technically unemployed ka. Paano kaya, hindi ba sila maraming tinatanong? Hindi ba Actually, maraming sis, tinatanong? hindi ka unemployed eh. Hindi ka unemployed. Ano ka? Self. May work ka pa din. Yes. Kasi Self-employed. yung unemployed talaga, yung definition niya, yung mga palamunin sa bahay, ganun. so, ang daming nagtatanong din sa akin na, wala po akong work, pero nag-aalaga po ako ng baboy. Sabi niya, girl, may work ka, nag-aalaga ka ng baboy. Hindi ibig sabihin na, wala ka nga lang document, sabi ko, pero may work ka, Picture with sabi ko. baboy. Patingin nga ng ebidensya. Ano yung alaga? So, ganon. So, ganun siya. Or sasabihin, unemployed, pero may maliit silang sari-sari store. Hindi lang sila naka-register, pero may trabaho sila. So, yun. Oh, what if yun talagang kaka-resign lang, unemployed? Yun ang red flag. Red flag talaga. Wait lang, natatawa ako doon kasi yung first example natin, Bob. Selfie Hindi yung nga. follower ko kasi. Okay. Sabi niya, Ano yun? nag-aalaga Basic. ko ng baboy, kambing. Hindi ko alam kung niloloko niya ako eh. Ano pala yun? Real life experience pala yun. Sorry. Kala ko gawa-gawa lang. Kung yari skeptical sa'yo yung IO, sasabihin, sige nga, paano mo ipoprove na yun talaga yung ginagawa mo, ganun. Wala lang, nag-overthink Okay, lang let's- ako. So, kung kunyari yung nasa place niya, so magpipicture ako with the Pero sa freelance kasi, like, let's say sa atin, ang usual na, pag may mga nagtatanong, ano po yung kailangan kong dalhin kasi freelance ako, VA ako, ganun. Ang lagi naming sinasabi ni Mommy Joyce, kailangan at least may contract ka, kung meron. Kung may mga remittance ka sa kung saan pinapadala sa'yo. Let's say, yung bayad, ganyan. Or mga screenshot ng projects. Kung may kung hindi written, kahit yung screenshot ng yung pinaka-project mismo. Yun, or email, ganun. At least may proof sila na dala-dala. 'Di ba? Kahit hindi talaga formal. Yun. Oo. So, let's Ano say, pa? yung may sari-sari store, so, hindi siya nakaregister sa BIR. Yung ipapakita niya, yung, siguro naman, may mga transaction siya ng cash in sa GCash. Pwede yun. Or Pwede yung mga, yun. baka may mga Barangay selfie siya permit. Yes, Barangay kuha siyang permit. barangay permit, tama. Kahit barangay permit lang, 'di ba? Pwede yun. Ano pa ba? Picture ng tindahan. Oo, picture ng tindahan. Selfie muna siya or yung mga TikTok niya. Hindi naman all the time may bumibili. May mga nagawang TikTok na yan. Totoo, 'di ba? Chichirya, candy.
alok na din Bigyan niya, bigyan niya yung IO. Pwede, 'di ba? Ano pa ba? Ito, na-encounter ko to, yung multi-country na travel. 'Di ba? Red flag Nabasa din ako yun. niyan. Parang siya, Hong Kong, tas Hong Kong, Korea ba, ganun. Ang Oo, yung plan niya. napakadami Na-offload? mong pupuntahan. Oh. Na-offload, 'di ba? Sobrang red flag nun. Bakit napakadami? Either kung ano ka, digital nomad or related sa work, siguro hindi naman. Pero kailangan mo pa rin mag-present ng proof, 'di ba? Pero kung sponsored ka lang or unemployed ka na nag-aantay pa ng tawag ng kung anong trabaho, sobrang red flag nun, no? Oo. 'Di ba? Lalo na yung yung mga walang eto din, madami ding nagko-comment sa live, yung merong AFAM na magso-sponsor. Yun. So, guys, kung may boyfriend po kayo or girlfriend na magso-sponsor ng trip nyo, kailangan nyo po yung AOSG. Yun. Kasi, usually kasi yung may mga ganyan, yung mga... Sige, DG, go. AUSG, wow, ako yung taga-explain. AUSG, Affidavit of Support and Guarantee. Yun. Sige, go, Mami Joyce. Okay. So, kailangan kasi Para yun, saan ba guys. yun? Kasi nga, yun, ginagaranti ka ng sponsor mo na siya yung magbabayad sa lahat ng gagastusin nyo sa trip ninyo. Kasi nga, usually, may mga boyfriend or girlfriend na AFAM, wala silang work. So, yun po yung kailangan po ninyo na ipakita sa immigration officer. Posible bang ma-offload dahil sa behavior? Behavior ng tao. Ganyan. Kunyari, Yes. Ay, Yes. kunyari nagtatan. ma-attitude. Oo. Yes. Posible Meron ako pala. nabasa one time, ayaw niya talagang gumawa ng e-travel. Wala, hindi siya nakasakay. And isa pa, yung mga bomb joke. Guys, huwag tayong mag-bomb joke. Ay, oo nga. Madaming Oo. masisirang biyahe. So, ayun. Totoo. Tsaka So, may kaso yun, pwede ka ma-offload. May kaso yun, di ba? Mm-mm. Ano ka ata? May Pwede kaso. Ito na lang. So, let's say hindi siya sumakses. Ano yung ma-advise nyo sa mga hindi sumakses? Pero gusto talaga nilang mag-travel. Nalito lang sila, kinabahan sila kasi super gisa sila. Ano yung ma-advise nyo sa kanila? Sa mga hindi sumakses pero gusto talagang mag-travel. Ako, feeling ko, start siguro kayong mag-build ng travel histories locally. Feeling ko lang kasi for sure block system yan kahit 'di ba, merong lumalabas na nag-travel ka sa sa system nila kahit local. So, start mo na kayo sa local kahit mga ilan. And then syempre, huwag kayo kakabahan kapag halimbawang 'di ba, nasa immigration kayo kasi the more na kinakabahan, the more na nag-aano yun sa face nyo. So obvious na obvious. So, baka iniisip na nila kahit wala naman, iniisip na silang, ay may gagawin to. Or baka may na to, baka hindi na babalik to, mga ganun. So, Tsaka pala, tip din, yung kunyari, diba, tinatanong ka ng IO, huwag ka overshare or over-answer. Like, kung ano lang yung tinanong, yun lang yung sagutin mo. Wala nang any explanation or dagdag. Kasi sabihin na, but parang ang dami mong dami kang reasons. Oo, eto lang naman yung tanong ko. Ayun. Tsaka yun, huwag kabahan. Siguro, true. Saka huwag siya mawala ng pag-asa kasi yun, gawin niyang lesson yun, yung nangyari. Then, maging prepared na siya sa susunod. Kunyari, kung the reason is kulang siya ng documents. So, next time, dapat prepared na siya. Oo, ganun. Tama Para yun. sumakses. At saka, the first nyo,
maggawa kayong checklist para alam nyo kung ano yung mga pwede nyo pang makalimutan, para at least wala kayong regrets. Kapag andun na kayo, sana pala, sana pala kahit sa cellphone na save ko. Oo. O kaya na-send ko sa email para na-download ko na lang lahat. Yung mga ganun. 'Di ba? Ayun. And kung kinakabahan talaga sila, wag mo na silang magkakape. Ayun. And kung talagang nervyoso ka, Saka na, ka, magkalagpas. mag-practice ka. Kasi guys, pwedeng i-practice yun sa harap ng salamin. Pero kasi sa pila pa lang guys, alam na ng mga IO kung sino yung mga kinakabahan, kung sino yung alam nila yung mga balisa, yung itsura. Kasi kung wala ka namang masamang gagawin, kung hindi ka naman magti-TNT, kung hindi ka naman maghahanap ng trabaho, bakit ka kakabahan ng sobra, di ba? Kabahan. Pero Tama. pero natural lang naman sa atin ang kabahan. So practice. Oo, practice. Basic questions lang naman So kahit basic sa bahay or before kayo pumuntang airport, 'di ba? At least alam niyo na saan ako magi-stay, anong pangalan ng hotel, anong date ngayon, ilang days nga ako, 'di ba? Mga ganung Ayun bagay. pala, tama. Isa pang tip yun. So, kung kunyari, barkada kayo, tapos may itinerary, aralin nyo din yun. Kasi, di ba, pag hindi mo alam yung itinerary, may posibilidad na maano ka ng IO. Yung mga friends Oo. mo, umaasa sa tropa nila. Umaasa sa Mga hindi tagaan. nagbabasa Oo. ng itinerary. Yung taga-sama lang, gano'n, no? Taga-bayad. Yun. So, dapat mag-meeting muna kayo. Oo, true. Tsaka nga, kaya naniniwala ako na at least kahit may isang pre-book activity ka, at least alam nila na, 'di ba, na may activity ka talaga pagpunta doon, kahit isa. Just in case lang, no? Pero since yun naman talagang purpose mo, hindi masasayang yun. Pero kung iba yung purpose mo, masasayang yun. 'Di ba? Kasi ang dami yung ginastos guys Nandun na kayo, galingan nyo na. Kasi yung mga ibang, yung iba kasi non-refundable. So sayang naman ang pinag-ipunan nyo, pinagpaguran nyo. 'Di ba? Kung mapupunta lang sa wala, kung uuwi ka sa inyo na luhaan. Ang sakit nun. Sakit nun, Yung no? na-announce mo na, no, na aalis ka na, tapos umuwi ka. Kaya totoo yung mga reels tsaka stories na mag-story ka kapag sumakses ka. Recording 'Di ba? Success ka na sa immigration. After immigration na. Oo, nakakatawa yun. Pero minsan may mga scary, yun na, mukhang masungit talaga na IO. Try nyo Oo. yung i-greet sila, good morning po, ganun. Para maano ka. Ayun. Yung iba nagsusungit-sungitan lang. Charing. Pero mababait naman Feeling ko yung mga iba, IO. oo. Baka may mga nauna lang na nakakainit ulo. Ganyan. Walang e-travel. Sinabi ng 72 hours before flight Mga ganun, no? Pati pa Pero ako thankful, wala pa naman so far na IO na nagalit. Nagalit? Basta lang, confidence is the key. Hinga Ako din, malalim, wala lagi pa 5 naman. piso sa sapatos. Totoo ba yun? Ano yan? Sabi ko, hingang malalim, lagay 5 piso sa sapatos. Magsuot ng Nakatanggal ba yun ng underwear. kaba? Sabi nila, nung nagre-recitation, kasi nagre-recitation kami, hindi, yung mga high school pa yon. Pag may recitation, nagalagay ako 5 piso sa sapatos. Ako din. Para hindi kabahan. O kaya magpe-present ka, no, sa school o sa teacher mo, ganun. Yun, na-try ko yun. Ewan ko, baka mind, lang. Ewan ko kung totoo. Pero, malay nyo, makatulong. Kayo ba, nagdadala pa ba kayo nagpapapalit ba kayo ng pera sa airport or Ayun, oo nga. sa na lang kayo magwi-withdraw pagdating? Dala ba kayong credit card, debit cards, ganun? Na-experience namin sa Taiwan. Kasi confident din kami na mag-GCash. Kasi napapanood namin lagi sa mga content, GCash gamit nila. Kasi nga mas lower yung forex rate.
Yes. So, nung nasa Taiwan na kami, nag-try kami mag-withdraw using GCash. Pero, hindi siya gumana. So, ayun. So, buti na lang, meron kaming, ginamit namin yung yung bank card. Tawag dito, API card. So, Sa airport okay kayo? Oo, sa airport. Lahat ng ATM, tinry namin, ayaw ng GCash. Siguro GCash na yung may issue Oo. time na yun. Baka, So, maigi na may dala pa rin kayong, aside from mga GCash card ko time, may dala pa din ng mga debit card. yes. Walang cash. Ayun na. Ayun yung Good advice lang yun. na-experience. Ako dati ang Sige. ginagawa ko, ayun, kunyari Japan, papapalit lang ako dun sa airport, mga isang lapad or kalahati, ganun. Basta yung parang kaya kong makatravel ng isang train sa pupuntahan. Tapos the rest, withdraw na sa pagdating doon sa bansa. Tapos kung itong recently hindi na ako nagdadala ng pera, basta lagi ko make sure na may 3 akong debit cards. Tapos isang credit card. Yun. Backup yung iba. Kasi medyo, yun nga, yung tulad na experience ni ate na what if isa lang yung dala mong debit card tapos wala kang CC. So, ayun. Nga kapag dating Wala sa ka. airport. pupuntahan. Oo. Pulubi talaga. Wala pang kakilala. Oo. Oo. Pero ako dati, sa sobrang, syempre, parang ako mag-travel, parang nung una-una pa, cash talaga ako. So, dito pala, nagpapapalit na ako. Sobrang takot. Ganon. Oo. So, pero nung natuto na ako kasi parang nakakalugi nga kapag no. Pero, syempre, depende yun sa inyo if gusto niyo mag-travel na safe kayo at may cash kayong dala, wala namang problema mag-exchange, dito or doon, pagdating doon. Pero dun sa mga, since medyo natuto ka na, syempre ako, Gcash na lang ginagamit ko. And then, meron lang akong dalang debit tsaka credit. Para lang din safe. Kasi nga minsan, baka nga down yung system, di ba, ng nung mga digital cards, natin. At least, may backup. Ayun, halos same kami ni DG. Nung una takot din kasi ako So nagpapapalit kami sa mga money changer dito. So napapamahal. Tapos nung nauso nga yung GCash card, tapos mga walang forex change rate na walang extra charges. Nag-GCash na ako. Hindi po to sponsored, pero GCash. Not Nakatag po si sponsored. GCash. Baka naman. Ang saya kung may makaka-discover na brand sa atin. Or Baka. or kami ang magdi-discover sa inyo. Pwede pong i-commercial dito. Yes, tama. Pero may isa Diba? pa. Yung C-Bank. Tinry ko siya last time. Mas mababa sana siya. Pero merong parang withdrawal fee na 100. Pero alam ko recently, itong August ata, tinanggal na nila yung withdrawal fee na 100. So, tatry ko next time. Kasi mas mababa yung kanila eh. Yun lang, may fee lang talaga na 100. Baka Pero may card yan. sila na yung number Yes. 1. Oo, may card yung C-Bank. Okay. Ayan Sige. guys, pakitag Wala pa po ang akong card CBAC eh. and GCash. Go Ang time, top pwede 3 ko, din. Go Available- C-Bank, available GCash, po Go kami. Time. Available for collab. Char. Pag Ano pa? Ayun, that's it. Nakakabitin naman yung natin, yung episode natin for today. Ay, tapos na. Ayan. Wala bang extra? na, Extra di pa topic? tayo nakakalipad. Gusto nyo, Oo nga, lipad muna tayo. that's it for today. Dito sa Layover Lounge, sana nag-enjoy kayo sa saglit na tsikahan at kwentuhan. Kung gusto nyo sumama sa next adventure, don't forget to follow and subscribe.
Share nyo na rin to sa mga tropa nyo na mahilig bumiyahe or nangangarap na magbiyahe or mag-travel. Till our next layover, kita-kits dito sa lounge. Bye! Thank you guys for watching. Thank you. See you sa next episode. Bye! Follow nyo kami. Bye!